Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 9, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 24, verse 35 to 48. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng pagpirapirasohin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila, ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kahit sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyong noong kasama ninyo ako, na dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Easter Thursday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, habang ibinabahagi ng mga alagad yung kanilang karanasan patungong Emmaus, biglang tumayo si Jesus sa gitna nila. Ano ang sabi niya? Sumainyo ang kapayapaan. Napakahalaga po nito dahil yung unang handog ni Jesus, no? Ito kagad ang ibinungad niya. Sumainyo ang kapayapaan. Hindi panunumbat, hindi sermon, hindi niya sinabi na kayo sabi kayo na hindi niyo ako iiwan, tapos kagipitan na iniwan niyo ako. Hindi ganon. Kundi anong sinabi ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Bakit? Kasi alam ni Jesus na ang puso nila ay puno ng takot at pagkalito. Kaya nga akala nila multo siya. Kung minsan, kahit may mga nagpapatotoo na, kahit may narinig na silang balita, hirap pa rin silang maniwala. At hindi ba, ganito rin tayo minsan. May mga pagkakataon na nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Pero kapag may bagong problema, andun pa rin yung ating takot. Napakadaling makalimot ng ating puso. Hindi pinagalitan ni Jesus yung mga alagad dahil sa kanilang takot. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at mga paa. Ipinakita niya ang sugat.
Dito ko gustong ibaling yung ating pagdinilay ngayon. Minsan, gusto nating burahin kagad yung sugat sa buhay natin. Ayaw natin itong maalala. Ayaw natin itong makita. Pero para kay Jesus, ang sugat ay nananatili bilang patunay na mayroong pinagdaanan, ngunit hindi siya natalo ng kamatayan. At ito rin yung gustong ituro sa atin. Bawat isa sa atin, may sugat tayong dala. Bawat isa sa atin, tayo ay sugatan. Pero hindi ibig sabihin, that's our end. Maaring mayroon pa rin sakit kapag naalala natin ito. Pero kahit nandoon ang sakit, maari pa rin tayong magkaroon ng kapayapaan. These are the realities that we need to bear. Dala natin ito, yung sugat natin. Pero alam mo, pagka nandun ang kapayapaang handog ni Kristo, kahit gaanong kasakit, we still manage to smile. We still manage to have a sleep well. Dahil sa kapayapaan na dala ni Kristo sa buhay natin. Kaya ano yung pwede natin gawin to apply this gospel? Number 1, huwag mong ikahiya yung sugat na dala mo. Yalay natin ito sa Diyos. Nagiging bahagi ito ng ating testimony, hindi ng ating pagkatalo. Hayaan mong yung sugat nandiyan para ipaalala sa atin na ito'y pinagdaanan natin. Pero dahil kasama natin ang Diyos, ito rin yung napagtagumpayan natin. Let us pray. Panginoong Jesus, sa gitna ng aming takot, sabihan mo rin ako, sumaiyo ang kapayapaan. Kapag sugatan ng aming puso, turuan mo kaming huwag mawalan ng pag-asa. Kapag nahihirapan kaming maniwala, buksan mo yung aming isip at puso. At katulad ng mga alagad, nawa mula sa aming confusion ay matuto kaming maging saksi sa iyong muling pagkabuhay. Amen. Baka may kakilala kang may sugat na dinadala, may takot na hindi maipaliwanag o nangangailangan ng kapayapaan. I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, sa mga kapamilya, sa mga classmates, kahit na abroad. Baka ito yung gospel message na kailangan nilang marinig for today. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.